Ang gobyerno daw ng Pilipinas ang pinakaayaw ng mga residente ng Hong Kong. Yan po ang lumabas sa isang pag-aaral sa Hong Kong ng isang universidad doon. At isa raw sa mga dahilan nito, ang madugong Quirino Grandstand hostage taking kung saan ay ilang turista mula naman Hong Kong ang nasawi. Narito ang report ni Maris Umali. Pangungutya, paglipad ng mga plastic cup, at pagbigay ng dirty finger. Yan ang dinanas hindi lang ng Philippine Azkals kundi maging ng mga Pilipinong fans nila mula sa mga taga-suporta naman ng Hong Kong National Football Team na tinalo ng ating koponan sa isang friendly match sa score na 1-0. Some fans from Hong Kong not very being welcoming to us, and some of them, I remember a carton being thrown at us, just a few boos, but that's part of football. At least one thing you can take from it is that Filipinos, they showed how what amazing people we are and how nice we are and how respectful we are. Pero tila hindi lang sa Azkals galit ang mga taga-Hong Kong. Ang mabagal na pag-aksyon umano ng ating gobyerno sa hostage-taking sa Quirino Grandstand noong August 23, 2010 ay isa raw sa mga nasa likod ng galit sa Philippine government ng mga Hong Konger batay sa pag-aaral ng University of Hong Kong Public Opinion Program. Sa pagtatanong nga nito sa 1,000 residente roon, nanguna ang gobyerno ng Pilipinas sa listahan ng mga pinakaayaw ng mga residente ng Hong Kong. Malayong kasunod ang Japan. Gayon din ang central government ng China. Bukod sa Quirino Grandstand hostage crisis, ikinagagalit din daw ng mga taga-Hong Kong sa ating gobyerno ang patuloy na territorial dispute sa West Philippine Sea. Ayon sa ating Department of Foreign Affairs, bagamat di inilatag sa survey questionnaire at research design ang mga dahilan kung bakit ganoon ang tingin ng mga taga-Hong Kong sa Pilipinas, patuloy raw na pagbubutihin ng ating gobyerno ang relasyon nito sa Hong Kong. Mahigit 170,000 ang mga Pilipino sa Hong Kong, pero ang ilang nakausap ng GMA News ayaw raw magpa-apekto sa issue. May reason siguro kung bakit ang Hong Kong people o other people do not like the Philippine government. Dahil kahit ako sa ngayon parang wala akong nakikitang action ng President o ng President Aquino sa yung mga nung nangyari doon sa bus. Pine-generalize lang nila yung isang mali ng isang lahat na nila, hindi naman dapat. Para sa unang balita, Maris Umali reporting.